parating sa Mateo 24:21, yun daw po ang malaking kapighatian. Na yung malaking kapighatian na yun, ayon sa kanya, saan po mangyayari yan? Nadinig naman natin yung kanyang tanong eh. Sumagot yung audience sa Israel. Kinumpirma niya. Sa Israel, ang sabi niya. Tapos sinulit niya. Sino po makararanas yan, mga kapatid? Ang Israel. So ang Israel ang makakaranas nung malaking kapighatian. Na yung malaking kapighatian, yun yung apoy na pangdalisay. At ayon sa kanya, ang lupain na tinutukoy sa Zacarias, yun ang Israel. Ano raw mangyayari? Ngayon, ano mangyayari po sa panahon ng malaking kapighatian, mga kapatid? Yun ang tanong niya. Siya rin ang sumagot. 2/3 malilipol, 1/3 matitirang buhay. Yun ang kanyang konklusyon, kapatid na sani, doon sa kahulugan di umano ng hula sa Zacarias 13:7 hanggang 9. I-analyze natin, kapatid na sani. Ano ba masasabi mo dito sa kanyang sinasabi na to? So, yung kanyang palabo na sinasabi niyang katuparan ng hula ay sa paliwanag niya sa 13:7 hanggang 9 ng Zacarias, yung apoy na susubok doon sa nakasulat ikatlong bahagi, susubukin. Pero lumalabas sa kanyang palabo, susubukin yung buong Israel, buong lupain, ano? At sa pagsubok na yon, magaganap yon sa malaking kapighatian. Na makakaranas ng malaking kapighatian, yung Israel, sabi niya. Diba? Ibig sabihin, para sa kanya, lumalabas, Israel lang ang makararanas ng malaking kapighatian dahil yun daw ang susubukin ng Diyos na yung 2/3 malilipol. At yung 1/3 matitirang buhay. Yan ang kanyang palabo. Ngayon, kung pupunta tayo sa maliwanag, kapatid na sani, kasi ang maliwanag ang salita ng Diyos eh. Ang salita ng Diyos, ilaw yan eh. Sa Zacarias 13:7 hanggang 9, maliwanag naman ang nakasulat. Ang nakasulat doon, ang dadalhin sa apoy, para dalisayin, yung ikatlong bahagi. Mangyayari ang wika sa buong lupain, kung babalikan mo yung 13:8 ng Zacarias. At mangyayari, eto yung mangyayari. Iba sa mangyayaring... Yan yung talagang mangyayari. Iba sa mangyayari ayon kay Kapitan. Tinatawag niya sarili niya Kapitan eh. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Yun ang mangyayari. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. So, mamamatay pala yung 2 bahagi. Mahihiwalay at mamamatay. Pag namatay, di wala na. Ano mangyayari? Ang ikatlo ay maiiwan. Ano kasunod na mangyayari? At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. So yan ang maliwanag, Brad Sani. Sa mga tweet, yung dadalhin pala sa apoy, hindi yung buong lupain. Hindi yung buong lupain. Pinatutunog niya na yun ang Israel. Pero ayon sa talagang nakasulat sa Biblia, ang dadalhin sa apoy para dalisayin ng Diyos na parang pilak na dalisay, yung ikatlong bahagi lang, kapatid na Rodel. Siyang aapuyan niya yung buong lupain. Lumalabas, para bang dinadalisay ba yung buong Israel? Hindi ganun ang nasa hula. Kasi lumalabas sa kanya, ayon sa kanyang palabo, yung Israel dadalisayin sa pamagitan ng kapighatian. Di ba? Sa malaking kapighatian. Yun ang apoy ayon sa kanya. Na pandalisay. Ang labo talaga eh. Napakalabo talaga, kapatid na Sani, kasi kung marunong ka lang magbilang, 1, 2, 3 lang naman ang bilang eh. 3 pulutong lang naman eh, na tinututulan niya na 2 lang daw eh. 2/3 lang daw at saka yung 1/3 eh. Yung 2/3 daw, buo yun eh. Isang grupo daw yun eh. Pero sa Biblia, hindi ganun eh. Tatlo talaga. 2 bahagi, mahihiwalay at mamamatay. Kung susundan mo naman yung kanyang gustong salin, yung 2/3, ganun pa rin naman eh. Yung 2/3, mahihiwalay at mamamatay. Pag nahiwalay na yun at patay na, ang ikatlong bahagi, ang ikatlo maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. Ano to eh? Magkakasunod to eh. Pagkamatay ng 2 bahagi, na ayon sa kanya naman eh, sa version niya, 2/3. Pagkamatay ng 2/3, maiiwan ngayon yung ikatlo. Dahil namatay yung 2/3 eh. At
Pagkatapos nun, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. Sabi ng Diyos sa hula. Sabi naman ni Santiago, aapuyan niya yung buong lupain. Israel. Oo. Simple lang naman po yan, mga kababayan. Labo talaga. Kaya itong mga nadadaya niya, sana magbukas po kayo ng isip. Huwag tayong bulag. Simple lang naman yan eh. Magbibilang ka lang naman eh. Di ba? Ikatlong bahagi eh. Yun ang ilalagay sa apoy eh. Idilat nyo mata nyo sa sitas, wag sa kwento ni sa katha ni Kapitan na kung ano-anong, di mo alam saan pinagkukuha itong kwento niya eh. Wala sa aplikasyon, kapatid na Sani. Ang nasa Biblia, ikatlong bahagi ang dadalhin sa apoy. Kay Kapitan, yung buong lupain. Yun ang dadalhin niya sa apoy. At makita ng apoy na kapighatian nga, yung 2/3 mamamatay. Oo, yung mamamatay. Tapos matitira yung 1/3. Oo. Ayon sa kanya. Pero ayon doon sa Zacarias, ang dadalhin lang sa apoy para dalisayin na parang pilak, yung ikatlong bahagi lang. Oo. Kaya yung kanya, kwento lang po talaga, malabo. At ang dapat nyo pong mapansin, eto, dito maliwanag, ipinapaliwanag niya ang malaking kapighatian, Brad Sani, sa Israel mangyayari, Dadating ang panahon, sasabihin niya, hindi sa Israel lang mangyayari yan. Pati daw dun sa mga karatig na bayan ng Israel. Iparinig po natin ang video. So iba ito. Iba to. Sa kanyang deklarasyon ng una na sinasabi niyang Israel lang. Ngayon, karatig bayan kasama na. Oo, kasama na. Pakinggan niyo po. Ang malaking kapighatian, yan po'y lokal. Ang apektado niyan, sino mga kapatid? Ang Israel at yung malalapit sa Israel. Yung mga nakapalibot na bayan sa Israel, yun po ang apektado ng malaking kapighatian. Mararanasan daw yung malaking kapighatian ng Israel at ng mga karatig bayan. Aba, dumagdag ang kwento. Bakit? Ang nasa hula, mangyayari sa buong lupain, Brad Sani. Isang lupain lang yon. Ang tinutukoy, buong lupain. Di ba? Pagka dinamay mo na yung mga karatig, mga lupain na yon. Marami na. Wala na sa hula itong sinasabi nito. Sarili niya ng bersyon nito. Kaya nako po, mga kababayan, kung mag-iisip lang po itong mga nadaya nitong si Santiago, nako, makikita niyo po kung gaano kasalimuot na dilim ang bumabalot sa utak na ng taong ito, kapatid na Sani. Yung hula sa Biblia, kunyari, pasitas-sitas ka pa eh. Ang yabang-yabang pa nito, kapatid na Sani, kung mamarali at maghamon eh. Di ba? Akala mo Nino. Oo nga eh. Na napakagaling. Napakagaling. Magbilang lang pala, di ka marunong eh. Bibilangin mo lang, 1, 2, 3. Yung dalawang bahagi, mahihiwalay at mamamatay. Kung mo namatay at nahiwalay yung dalawa, mag-iiwan yung ikatlo. Tapos, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. Ayon sa iyo, yung apoy, yun yung malaking kapighatian. Aba lalabas ang inapuyan mo, kasama pa yung dalawang bahagi, Brad Sani, sa inapuyan niya. Kaya, tama-tama, manggagawang walang anumang ikahihiya, sabi sa Biblia, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Yun ang sinasabi sa atin ni kapatid na Soriano at kapatid na Daniel Manggagawang walang anumang ikahihiya, gumagamit na matwid ng salita ng katotohanan. Ito kung gumamit ng salita, hindi matwid. Baluktot talaga. At walang kagatol-gatol na pagduktong-duktungin yung mga talata na hindi naman talaga magkakarugtong. Oo, naku po. Alam niyo ang mapapaniwala nito, kapatid na Sani, mga hindi nag-iisip. Talagang gano'n. Dahil kung mag-iisip ka, pakinggan mo sinasabi niya, basahin mo yung salitang ginagamit niya sa Biblia, hindi ka maniniwala rito Hindi tama sa aplikasyon Magkakasalungat. Tsaka kung umiimbento lang ng kwento, ayan, pinipilit niya rito, Israel. Kamala-mala mo hindi pala Israel. Karatig bayan kasama. Ang nasa hula, buong lupain. Lalabas, sa bago niyang pakahulugan, mga lupain na yung kapatid na Sani. Makakaranas ng malaking kapighatian. Kaya magulo, mga kababayan, ang utak nito. Tsaka isipin mo ang pastor sa 13:7, si Kristo, na sinaktan ayon sa kanya. Yung kasunod na hula na mamamatay yung dalawang bahagi at maiiwan yung ikatlo, mangyayari pa sa malaking kapighatian. Ang tagal naman ang pagitan. Kung saan malapit ng pagparito ng ating Panginoon Kristo yun. Oo. Yung malaking kapighatian na yun. Imagine, 2,000 years ang pagitan ng pagkatupad.
Ewan ko. Napakalaking salimuot na dilim ito bumabalot sa utak nitong si Willie Santiago. Oo. Talagang madilim na isip nito. Kami po, ang masasabi namin, kung nag-iisip lang po kayo at marunong kayong magbasa, karamihan naman ng tao marunong magbasa eh. Marunong kayong magbasa at marunong kayong makinig at marunong kayong magbilang. Iiwanan nyo taong yan, hindi kayo maniniwala riyan. Nagyayabang lang po yan. Imbento lang ang mga pinagsasasabi niya, mga kababayan. Pinagduktong yung ikatlong bahagi, dadalhin sa apoy at dadalhin sa parang pilak. Pinatunog na yun yung malaking kapighatian. Oo. Tapos yung malaking kapighatian para sa kanya, Israel lang. Oo, samantalang sa Biblia, yung malaking kapighatian, mararanasan ng buong sanlibutan. Oo, tama po yun. Hindi Israel lang Hindi makakaranas Israel lang. noon. Di po totoo yung sinasabi niya. Katunayan, mababasa naman yan sa Mateo 24. Basahin po Kung ating natin. susuriin. Lagay po natin ang talata. 24:6. Umpisan po muna natin sa 6 hanggang 8. Ito po sinasabi sa Biblia. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapot hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. O yun. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay isang pasimula ng kahirapan. Yan. E di, ito pasimula na to ng kahirapan. Yan. Magaganap yan doon sa malapit na malaking kapighatian. Oo. Na yung malapit na malaking kapighatian, saan magaganap yan? Eh ayon nga sa ating nabase. Lilindulwi ka sa iba't ibang dako. Tapos bansa laban sa bansa. Oo. Eh di hindi lang sa Israel ito magaganap. Eh maliwanag naman kapatid na sana yung nasa Biblia eh. Ang malabo lang tong utak nito eh. Yun nga. Kasi may kwentong nasa isip niya, ipinipilit niyang isaksak, kaya nagkakamali-mali tuloy ng saksak eh. Di ba? Eh ang nasa Biblia, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Eh pagka Israel lang yan, dapat isang dako lang. Di ba? Ganun nga. Isang bansa lang. Isang bansa lang. Eh, iba't ibang dako tinutukoy eh. Eh, dyan nang galing nga yung 24-21 eh. Oo, kasi kung hanggang itutuloy 22 natin. yung malaking kapighatian binabanggit eh. Nang sabi, sapagkat kung magkagayoy, nung galing yun eh, Oo. magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayo di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Saan? Sa Israel? Hindi. Di ba? Walang lamang makaliligtas. General ito eh. Walang laman. Dapat dahil sa mga hirang, ay paiikliin ang mga araw na yaon. Dito talaga pang kabuuan. O, tsaka Pagsanlibutan. Iba't ibang dako. Hindi maliwanag isang naman yung bansa lang ng nakasulat Israel. eh. Sapagkat kung magkakagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng Israel. Hindi. Buhat sa pasimula ng sanglibutan. Eh kung hindi involve ang buong sanglibutan dito, Brad Sani, bakit kailangan mo pang gamitin yung ganung salitang buhat sa pasimula ng sanglibutan? Di ba? Eh ang involved lang naman eh Israel lang pala. Pang sanglibutan talaga to, kapatid na Sani. Ewan ko ba dito kay Willie Santiago na ito, bakit kinukonfide niya lang yung mga salita sa Biblia? Napapansin ko lang na parang kinukonfide niya lang sa Israel. Oo. Yung mga hula, kagaya noong sinasabi niyang si Isaias propeta pang Israel lang. Oo, isa pa yan. Yan, pang Israel lang. Hindi nga siya kasali doon sa hula ni Isaias dahil hindi naman sa Israelite. Diba? Ito po mga kapatid, hula ng propeta